Elias, isang eksperto sa pagsusuri ng alak, ay umalis patungong malalayong Pransya sa utos ng kanyang amo upang hanapin ang bote ng Chou Margaux na ginawa noong 1945. Dito, ipinakilala siya ng isang kakilala sa isang lalaki na nagbebenta ng alak na ito. Ang lalaki ay sobrang tiwala na makakakuha siya ng malaking kita, dahil sa buong mundo ay hindi na ito lumagpas sa 2,000 bote. Ngunit, sa kanyang maraming taon ng karanasan, agad na naamoy ni Elias ang amoy nito at nalaman niyang ito ay peke. Itinaas niya ang 2 daliri, na nagbigay sa lalaki ng pag-asa na makakabenta siya ng 200,000 euro, ngunit hindi. Iginiit ni Elias na ito ay nagkakahalaga lamang ng 2 euro at agad na sinira ang bote ng alak, pagkatapos ay itinuro ang lalaki bilang isang mandaraya. Katulad niya, si Hart ay isang eksperto sa tradisyonal na alak, na nagpatuloy sa propesyon ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Sa kanyang mahusay na pang-amoy, madali niyang natutukoy ang kalidad ng alak, kaya't siya ay pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo at ng mga tao sa kanilang pabrika. Sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang bihirang alak, si Elias ay naglakbay sa maraming sulok ng Pransya. Hanggang sa isang araw, siya ay nakatagpo ng bagong pag-asa, nang makilala niya ang isang lalaki na may hawak ng alak na ito, at kailangan niyang ibenta ito upang bayaran ang hospital bill ng kanyang anak na babae. Hindi madaling makuha ang mahalagang impormasyong ito, kaya't si Elias ay hindi papayag na mawala ang pagkakataong ito. Samantala, si Hart sa kanilang bayan ay nakarinig ng balita na ang kanyang kasintahan sa Pransya ay may bagong kasintahan, kaya't siya ay hindi mapakali at nagpa siya na lumipad patungong Pransya upang hanapin siya. Agad siyang bumili ng tiket sa eroplano, sa kabila ng pagtutol ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila ng lahat, si Hart ay nagmaneho ng direkta patungong paliparan, hindi alam na sa bahay ay may malaking nangyayari, na nagdulot ng galit sa kanyang lolo, na sinira ang kanyang sertipiko at nagpa siya na hanapin si Hart. Ngunit sa puntong ito, siya ay nakarating na sa paliparan at umalis patungong Pransya. Dito, si Elias ay nahirapang makahanap ng bahay ng lalaki. Gayunpaman, nagulat siya nang banggitin niya ang pangalan ng alak na Chou Margaux. Nagalit ang lalaki, at iginiit na wala siya nito at bastos na pinapagpag siya. Ngunit hindi sumuko si Elias, naghintay siya sa labas mula umaga hanggang sa madilim na gabi, hanggang sa ang silid ng lalaki ay naging madilim. Sa huli, siya ay umuwi na may pagkadismaya. Sa kanyang pag-uwi, dumaan si Elias sa lugar ng trabaho ng kanyang kasintahan. Nakita niyang abala pa rin si Hart sa kanyang trabaho, kaya't hindi siya naglakas loob na guluhin siya, at nag-iwan ng bote ng Soave na kanyang natuklasan. Nang makita ito ni Hart, agad niyang nalaman na si Elias ay nandito, kaya't tinawagan niya agad siya. Sa kanilang bihirang pagkakataon na makausap, nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa tawagin siya ng kanyang mga katrabaho, kaya't napilitan siyang isara ang telepono. Sa bahay, pagkatapos tumanggap ng tawag, nalaman ng kanyang lolo na si Hart ay umalis patungong Pransya upang hanapin ang kanyang kasintahan, at siya ay nagulat na halos mahulog. Gusto niyang tawagan siya pabalik, ngunit huli na, dahil si Hart ay nakarating na sa Paris. Sinundan ang address, natagpuan ni Hart ang apartment ng kanyang kasintahan, pinindot ang doorbell, ngunit naghintay siya na walang lumabas. Nang mawalan ng pasensya, sinubukan niyang pakinggan kung andyan siya, at biglang bumukas ang pinto dahil walang kandado. Sa loob, natuklasan niyang kakagaling lang ng isang salo-salo, may 2 baso ng alak sa mesa at may tunog ng tubig mula sa banyo. Nakita ni Hart ang anino ng isang tao na naliligo sa loob, inisip niyang ito ang kanyang kasintahan, at nagmamadaling lumapit, ngunit nagkamali siya. Sa tamang oras, bumalik ang kanyang kasintahan at nakita ang pagdating ni Hart, agad siyang niyakap at hinagkan ang kanyang kaibigan, sinadyang itaboy siya. Si Hart ay naguguluhan at hindi makatingin ng tuwid, dahil akala niya ang kanyang kasintahan ay bakla. Samantala, si Elias, dahil sa kanyang determinasyon na makuha ang alak,
Araw-araw ay naghihintay sa harap ng bahay ni Ginoong John, nagdadala pa ng prutas upang mapalambot siya, ngunit hindi pa rin siya pumayag na ibenta ito, kahit na ang alok na presyo ay napakataas. Nang umalis ang lalaki sa kanyang sasakyan, nagmadali si Elias na sumakay ng taxi at sumunod sa sasakyan. Dumating sila sa isang hotel, at nagmadali siyang pumasok, ngunit hindi siya nakasakay sa elevator. Napilitan siyang gumamit ng ibang daan. Ngunit sa pagkakataong iyon, huli na, hindi niya alam kung anong silid ang pinasukan ng lalaki. Dahil dito, ginamit ni Elias ang fire alarm upang sirain ang transaksyon. Nang ang Ginoong John ay handa ng kunin ang kahon, umingay ang alarm, nagdulot ng kaguluhan sa lahat na naghanap ng paraan upang makalabas. Samantala, habang nag-aaway ang tsuper sa mga empleyado ng hotel, nakalusot si Elias sa sasakyan at nang pumasok ang Ginoong John, agad niyang isinara ang pinto at pinatakbo ang sasakyan, sa harap ng kawalang magawa ng mga tao. Dito, si Hart ay humaharap sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ng pagkabigla, hindi siya makapaniwala na ang nagkanulo sa kanya ay bakla, kaya't nagalit siya at nagtatapon ng mga bagay patungo kay Danbol. Sa kabila ng kanyang galit, gusto niyang sumugod sa kanya, ngunit hindi sinasadyang nadapa siya. Sa pagkakataong iyon, natagpuan niyang ang bote ng alak na ibinigay niya ay itinapon sa ilalim ng sofa, kaya't labis siyang nasaktan, agad niyang kinuha ito at maingat na inilagay sa kahon at umalis na kay Dan. Kasabay nito, si Elias ay nakipag-usap ng maayos kay Ginoong John, ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya gustong bilhin ang bote ng alak, na may taong naging masaya dahil sa pagkakaroon nito, tulad ng kanyang anak na babae na nasa ospital, na binisita ni Elias at binigyan siya ng regalo. Dahil dito, nagbago ang isip ni Ginoong John at pumayag na ibenta ang bote ng alak kay Elias. Agad nang makuha ito, narinig ni Elias ang ingay mula sa mga tao sa labas. Agad siyang tumakbo na may dalang bag ng bote ng alak, at kumuha ng motorsiklo upang tumakas. Ang mga tao sa sasakyan ay humabol, ngunit sa kalagitnaan ng daan ay naharang sila, kaya't bumaba sila at naglakad upang hindi mawala ang kanilang marka. Habang nagmamadali si Elias na iwasan sila, hindi sinasadyang nabangga niya si Hart sa isang liko, na nagdulot sa kanilang dalawa na mahulog ang bag. Dahil sa pagmamadali, nalito siya at nakuha ang kahon ng bote ng alak ni Hart at tumakbo, iniwan si Hart na walang palem. Matapos siyang lokohin ng kanyang kasintahan, nakatagpo pa siya ng ganitong sitwasyon, na nagdulot sa kanya ng pag-iyak. Samantalang si Elias, sinisikap na makatakas sa mga humahabol sa kanya, mabilis na pumasok sa isang sulok at nakalusot sa pagsubok na ito, huminga ng maluwag, at masayang ibinalita ito sa kanyang amo, ngunit bigla niyang natuklasan na siya ay nakakuha ng maling bagay. Nakatanto si Hart na ang bote ng alak ay napalitan, ngunit wala siyang balak na hanapin ito at ibalik kay Elias, sa halip, siya ay humila ng kanyang bagahe at umalis. Habang siya ay umaalis, si Elias naman ay nagmamadaling bumalik, ngunit nahuli na siya ng isang hakbang. Nang magtanong sa isang walang tahanan na tao sa malapit, nalaman niya ang direksyon na tinahak ni Hart at agad siyang tumakbo upang sumunod. Dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, si Hart ay patuloy na umiinom, dahilan upang unti-unting maubos ang kanyang mahalagang alak. Samantalang si Elias, na nahirapan upang makuha ito, ay labis na nabigo sa pagkawala nito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang amo, ngunit sa harap ng kanyang kasintahan, pinilit niyang magpanggap na masaya at ibinigay ang kahon ng alak sa kanya. Pagkatapos, si Elias ay sumakay ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naupo sa tabi ni Hart. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila natatandaan ang isa't isa. Nang makita si Hart na isang Pilipina, agad niyang ikinwento ang kanyang karanasan ng pagtataksil kay Elias. Dahil sa pagod, si Elias ay naglagay ng earphones upang hindi marinig ang kanyang kwento. Sa puntong ito, ang eroplano ay nakaranas ng masamang panahon at nagbigay babala ang mga stewardess na atali ang kanilang seatbelt. Matapos atali ang kanyang seatbelt,
Napansin ni Elias na si Hart ay mahimbing na natutulog, nakasandal sa iba't ibang parte ng upuan. Sa magandang intensyon, sinubukan niyang atali ang kanyang seatbelt, ngunit sa hindi inaasahang pag-uga ng eroplano, nagdulot ito ng hindi pagkakaintindihan at naghalikan sila. Sa pag-iisip na siya ay isang pervert, si Hart ay nagbigay ng isang malakas na sampal kay Elias. Sa buong biyahe, hindi tumigil si Hart sa pag-angal, humihingi ng paliwanag mula kay Elias. Si Elias, pagod na at ayaw makipagtalo sa isang babae, ay mabilis na kinuha ang kanyang bagahe at umalis. Nang makita ng kanyang katabing tiyuhin na nagkamali si Hart sa pag-unawa kay Elias, siya ay nagbigay ng paliwanag na si Elias ay nais lamang siyang tulungan na atali ang kanyang seatbelt. Sa wakas, napagtanto ni Hart kung gaano siya kaignorante, na nagdulot sa kanya ng labis na kahihiyan, kaya't siya ay nagmadaling humabol kay Elias upang humingi ng tawad, ngunit si Elias ay walang panahon upang makinig. Sa puntong ito, si Elias ay humaharap sa kanyang amo na masiglang naghihintay sa kanyang pagbabalik na may dalang alak. Si Elias ay nahabag na sinabi sa kanya na nawala niya ito. Ang kanyang amo ay nagulat at walang masabi, dahil naglaan siya ng buong buhay upang hanapin ito, at naglagay ng maraming pag-asa kay Elias, ngunit sa huli ay nakakuha lamang siya ng isang paumanhin. Kahit na nangako si Elias na hahanapan siya ng ibang bote, ito ay tila isang imposibleng gawain. Paglabas mula sa opisina, biglang tumanggap si Elias ng tawag mula sa ospital at nagmadaling pumunta roon. Akala niya ay may nangyaring masama sa kanyang tiyuhin, ngunit ang totoo, ang kanyang tiyuhin ay nag-imbita sa kanya upang uminom ng alak bago siya mamatay. Ngunit dahil sa sakit ng kanyang tiyuhin, ayaw ni Elias na makaapekto sa kanyang kalusugan, kaya't matigas ang kanyang pagtanggi, at pagkatapos ay umupo sa sofa upang makapagpahinga ng kaunti. Samantala, si Hart, matapos ang lihim na pagpunta sa Paris at pagbabalik sa bahay, ay nag-isip na siya ay mapapag-alitan, ngunit ang kanyang lolo ay kalmado lamang na tinawag siya upang sumama. Napagtanto niya na ang kanyang tiyahin na si Melissa ay naaksidente sa isang tao at ngayon ay pinagbabantaan siya nito. Mabilis na nakaisip si Hart at nakipagsabuatan sa kanyang tiyahin, sinabing siya ay isang mahirap na kasambahay at walang pera, na nagbigay sa lalaki ng dahilan upang tanggapin ang kasunduan. Sa kabilang dako, ang kanyang amo ay nag-utos ng investigasyon upang malaman kung si Elias ay nandaraya. Gayunpaman, talagang nakabili siya ng bote ng alak, na nagdulot ng pagkalito sa kanyang amo kung paano siya nagkamali. Kaya't siya ay pumunta upang makipag-usap sa tiyuhin ni Elias, na dati ring nagnanais na makainom ng Chow Margo, ngunit dahil wala na ito, pinayuhan ng tiyuhin ang kanyang amo na isuko ito at subukang maghanap ng mas magandang alak. Ngunit pag-uwi ni Elias, nakita niyang mayroong nangyaring pagnanakaw sa kanilang bahay, ang mga gamit ay nagkalat sa paligid. Inisip niyang ang kanyang amo ang may kagagawan nito, at sa wakas ay nahuli siya sa kanyang amo na nag-uutos sa mga detective na subaybayan siya. Ayaw maniwala ng kanyang amo na nawala ni Elias ang bote ng alak, kaya't nagpa siya siyang tanungin ito ng mabuti. Kahit na ikwento ni Elias ang kanyang nakakatawang kwento, hindi pa rin siya naniniwala, kaya't sinabi ni Elias na inumin niya ito at handa siyang bayaran ito ng 70,000 peso. Samantala, ang kanyang lolo ay patuloy na pinipilit si Elias na iwan ang pagsusuri ng alak at bumalik sa pagmamana ng kumpanya, kung hindi ay titigil ang suporta niya sa paggamot ng kanyang tiyuhin. Pati na rin, nakipag-usap siya kay Luningnang, hinihiling na umiwas kay Elias. Ito ang dahilan kung bakit si Luningnang ay nagtatrabaho sa Pransya. Ngayon, si Elias ay pumunta sa bangko upang mag-withdraw ng pera, nagpalit ito sa tseke, at dinala ito upang ibalik sa kanyang amo. Tulad ng napagkasunduan, wala nang utang sa isa't isa. Samantalang si Hart ay nagbenta ng kanyang sasakyan upang makuha ang 3 milyong won at dinala ito sa ospital upang makipagkasundo. Sa sobrang abala niya sa telepono, hindi niya namamalayan na wala siyang dalang pera nang pumasok siya sa silid ng kanyang tiyuhin, kaya't nagulat siya nang tanungin siya ng lalaki kung nasaan ang pera.
Sa pagkakataong iyon, si Rafael ay aksidenteng nakita ang bag ni Hart na nahulog. Sa magandang intensyon, nais niyang hanapin ang may-ari nito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Hart ay sumugod at sinaktan siya, akala niya ay isang magnanakaw. Nang malaman ng hindi pagkakaunawaan, siya ay nagmakaawa ng tawad kay Rafael at nangako na babayaran ito. Kaya't ibinigay ni Rafael ang kanyang business card sa kanya. Samantalang ang balita tungkol sa pagkawala ng mahalagang bote ng alak ni Elias ay lumabas sa pahayagan, nagdulot ito ng labis na pagkabahala kay Elias, na nais sanang tawagan ang kanyang kasintahan upang makakuha ng call-iwan at makipagkita sa kanya sa Pransya. Ngunit dahil sa kanyang pangako sa kanyang amo, si Luning nang ay patuloy na umiwas. Nang si Elias ay nasa pinakamasamang sitwasyon, tinawagan siya ng kanyang tiyuhin at ibinahagi ang kanyang hangarin, na gawin ang bagay na pinakanais niyang gawin. Ngunit si Elias ay hindi pa rin sigurado kung ano ang nais niyang gawin. Kaya't si Elias ay nakipag-usap sa isang kaibigan, sinabing kung siya ay babalik sa kumpanya, buong araw ay pipirma lamang siya ng mga dokumento, na isang napaka-boring na gawain. Bigla, ang tunog ng telepono ay nagputol sa kanyang pag-iisip. Ang matalik na kaibigan ni Hart, na nakakuha ng business card, ay nagpa siya na tawagan si Rafael, ngunit nang malaman ito ni Hart, agad niyang kinuha ang telepono at isinara ito. Si Elias, sa puntong iyon, ay labis na nalasing at wala ng malay, kaya't dinala siya ni Rafael pauwi. Nang makita ang larawan ng pamilya sa ibabaw ng kanyang kama, si Rafael ay naging emosyonal. Nais niyang magpadala ng voice message upang ipagtapat ang isang bagay kay Elias, ngunit siya ay nagdadalawang isip at tinanggal ito. Dahil sa isang pagkakamali sa nakaraan, tuwing siya ay nag-iinspeksyon ng mga proyekto, siya ay palaging napakamahigpit sa fire alarm system. Kinabukasan, pagdating ni Elias sa kumpanya, nakita niya ang anunsyo na siya ay inilipat sa ibang tungkulin. Agad siyang naghanap ng kanyang amo upang linawin ang sitwasyon, sapagkat ito ay tila isang sadyang parusa para sa kanya. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng mahalagang bote ng alak, hindi siya pinatawad ng kanyang mga superior. Bago pa man siya makaligtas sa panganib ng pagkakawala sa trabaho, natanggap niya ang balita na pumanaw ang kanyang tiyuhin. Sa burol, tiyak na siya ang pinaka-nagdadalamhati, dahil maaga nang namatay ang kanyang mga magulang, at ang tiyuhin ang nag-alaga at nagturo sa kanya kung paano gumawa ng alak mula pagkabata. Sa tuwing naaalala niya ang tiyuhin, siya ay napapaiyak at uminom ng buong bote ng alak ayon sa huling kahilingan nito. Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang kahon, na nagpalabas ng mga dokumento sa loob. Dinala niya ito sa abogado at nalaman na bago pumanaw, pinangalanan ng tiyuhin ang mga ari-arian sa kanya. Kinabukasan, siya ay humarap sa kanyang mga superior upang magbitiw sa tungkulin at nagdala ng regalo na nais niyang ibigay. Sa loob nito ay ang bote ng Cho Margo, ngunit sinira niya ito, na parang simbolo ng kanyang pagtitiwala na nawala sa kanyang amo. Pagkatapos, sinundan niya ang address na nakasaad sa testamento, at hindi niya inaasahan na ito ay ang bar ni Hart. Ngunit hindi siya pumunta roon upang makipagkita kay Hart, kundi sa kanyang lolo. Ayon sa mga dokumento, ang bar na ito ay nailipat sa pangalan ni Elias, kaya't hiniling niya sa pamilya ni Hart na umalis ng mabilis. Tinanggap ito ng kanyang lolo, ngunit si Hart ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit ang bar ng kanyang pamilya ay nakapangalan kay Elias? Humingi siya ng paliwanag mula sa kanyang lolo. Sinabi ng kanyang lolo na noong panahong iyon, kinailangan niyang humiram ng malaking halaga para sa paggamot ng kanyang asawa, at dahil dito, napilitang mangutang sa mataas na interes. Ang patong-patong na utang ay nagdulot sa kanya ng hirap sa pagbabayad, at halos ibenta na ang lugar, nang makilala niya ang tiyuhin ni Elias. Kaya't binili niya ang bar na ito. Bagamat nalaman ang kwento, hindi kayang tanggapin ni Hart ang pagkakawala sa kanilang tahanan, kaya't agad siyang naghanap kay Elias upang makipagtalo,
na nagresulta sa kanilang pagtatalo na nagpagalit kay Elias at pinilit ang kanyang pamilya na umalis sa loob ng 1 linggo. Ang sitwasyon ay naging napaka-tense. Tinanong ni Hart ang kanyang lolo kung magkano ang inutang nila noon na nagdulot ng pagbebenta ng lugar, at sinabi ng kanyang lolo na 30 milyong peso lang, ngunit kailangan bayaran ang interes na umabot sa 300 milyong peso. Hindi matanggap ni Hart na mawala ang lugar na kanyang kinagisnan, kaya't sa gitna ng gabi ay tumawag siya kay Elias upang makipagkita at makipag-usap, ngunit tinanggihan siya nito. Kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa kanyang apartment. Sa pagkakataong iyon, nakatagpo niya si Rafael sa harap ng elevator, at agad nilang nakilala ang isa't isa. Tinanong siya ni Rafael kung bakit siya narito, at hindi siya nag-atubiling sabihin na siya ay naghahanap ng pangalan ng nagpapautang na may mataas na interes. Nang mag-alala si Rafael na baka siya ay mapahamak, sinamahan niya siya sa lugar, ngunit hindi niya inaasahan na iyon ay bahay ni Elias. Sa harap ni Elias, si Hart ay naging labis na kinakabahan, kumuha ng lakas ng loob upang humingi ng tawad sa insidente kahapon at nagmamakaawa na huwag ipalayas ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nais ni Elias na pamahalaan ang bar na iniwan ng kanyang yumaong tiyuhin, kaya't hindi siya pumayag at matigas na tinanggihan ang kahilingan ni Hart, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkasira ng loob hanggang sa siya ay mawalan ng balanse at nahulog. Matapos siyang umalis, ang kanyang lolo ay agad na nakipagkita kay Elias. Sa kaibahan sa kanyang apo, ang kanyang lolo ay mas kalmado at nangako na aayusin ang pag-alis nila. Subalit, mayroon siyang isang pakiusap, na sana ay panatilihin ni Elias ang mga empleyado sa bar at sanayin sila tungkol sa alak. Pagbalik ni Elias, nagulat siya nang makita si Hart na naghihintay sa labas, umiiyak at walang tigil na humihingi ng tawad kay Elias, ngunit kahit anong sabihin niya, nakatakda na ang desisyon ni Elias. Ngunit hindi si Elias isang taong walang puso, tinulungan pa niya si Hart na makauwi sa kanyang tahanan. Kinabukasan, sinimulan niya ang paghahanda para sa pagbubukas ng kanyang sariling wine bar. Sa pagkakataong iyon, nakatagpo niya ang kanyang dating superior at tinukso siya. Hindi nag-atubiling sumagot si Elias na hindi siya madaling takutin. Pagkatapos, pumunta siya sa isang kilalang chef upang anyayahan itong magtrabaho para sa kanya, na nag-alok ng kita na paghahatian ng 60 hanggang 40, ngunit nagdadalawang isip pa rin ang chef. Sa araw ng pagsasalin ng bahay, tahimik na umalis ang kanyang lolo upang magpaalam sa kanyang apo bago magbukang liwayway. Nang magising si Hart sa ingay, agad siyang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita si Elias na may kasamang mga tao na nag-uumpisa ng trabaho. Sinubukan niyang pigilin si Elias na sirain ang lugar, ngunit wala ni isang salita ang nakarating sa kanya. Patuloy na nagdala si Elias ng mga tao sa itaas at inutusan sila na i-design ayon sa kanyang nais, na nagdulot kay Hart ng labis na pagkabahala. Nakita ni Hart ang mga sirang piraso sa sahig na nagpasiklab ng kanyang galit. Lumapit siya kay Elias at sinabi na ang tiyuhin niya ay nais lamang na ibigay ang pera sa kanila, ngunit ang kanyang lolo ay ayaw na magkaroon ng utang na loob kaya't ibinigay ang bar sa kanya. Gayunpaman, ngayon na nasa ilalim ng pagmamay-ari ni Elias, hindi na siya basta-basta makakapagsalita, at ayon sa kasunduan sa kanyang lolo, bibigyan siya ni Elias ng 1 buwan upang subukan ang kanyang kakayahan. Siyempre, hindi pumayag si Hart at nagpa siya na umalis, tumakbo sa kanyang kaibigan at nag-apply ng trabaho, pagkatapos ay nag-submit ng application para sa interview, na determinadong hindi gagawa ng anumang bagay para kay Elias. Si Elias naman ay nagsimula ng mag-recruit ng mga empleyado, kahit na maraming aplikante, wala ni isa ang akma, hanggang sa nakilala niya si Sujan at lubos na naakit sa kanyang talento, at opisyal na tinanggap si Sujan at ang kanyang team. Samantala, si Hart ay matagumpay na nakapasa sa interview na may alok na sahod na 3 milyong peso. Ngunit hindi siya nagtagal sa kanyang kasiyahan, nang magsimula na siya sa kumpanya, natuklasan niyang ito ay isang multi-level marketing na naglilinlang sa mga tao,
Kaya tumayo siya upang makipagtalo sa kanila at mabilis na umalis bago siya mahuli ng mga tao. Pagbalik ni Hart sa bahay, nakita niyang ang signboard ay tinanggal, na nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan, at ang buong espasyo sa loob ay ganap na nagbago. Sa kanyang kawalang magawa, si Elias sa kabilang dako ay nag-recruit muli ng mga dating empleyado. Alam ni Hart na sa puntong ito, wala siyang magagawa ng mag-isa, kaya't bumalik siya sa kanyang silid at nagpa siya na hanapin ang pagkakataon upang muling itayo ang bar ng kanyang lolo. Kaya't pumayag siyang maging empleyado ni Elias, at sa anumang paraan, determinado siyang manatili roon. Sa wakas, kumpleto na ang lahat ng empleyado, at ang tanging kulang na lang ay ang head chef. Sa sandaling nabanggit ito, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng pintuan. Kasama ang kanyang assistant, pumasok ang chef sa restaurant at nang makita si Tia Melissa, agad siyang nabigo at nagreklamo kay Elias, ngunit hindi siya makapagbitiw ng sino man ng basta-basta, kaya't pinayuhan niya ang chef na magpatuloy sa pagtuturo sa kanila. Pagkatapos, ang restaurant ay opisyal na pinangalanang Lasap, at bukas ay magbubukas na ito. Gayunpaman, biglang nagbanta ang asosasyon sa mga supplier ng alak na huwag payag ang mag-deliver ng alak kay Elias. Nang matanggap ang balita, agad siyang pumunta sa mga kakilala upang humingi ng tulong at pansamantala ay nakahanap ng ilang uri ng alak. Gayunpaman, hindi ito magiging kasing dami ng kanyang inaasahan. Sa araw ng pagbubukas, si Direktor Perez ang kauna-unahang bisita. Pag-upo niya sa mesa, agad niyang hiniling ang mga uri ng alak na wala sa restaurant, na tila sinadya niyang gawing mahirap ang sitwasyon kay Elias. Matapos ang ilang sandali, napilitan siyang tumawag ng alak na nasa menu, ngunit nang matikman ito, nagsimula siyang maghanap ng dahilan upang magreklamo. Si Hart, na nagtatrabaho malapit doon, sa simpleng amoy ng alak ay agad na nakaramdam ng problema, kaya't nagmadali siyang lumapit. Sa kabila ng mga pagtutol ng manager at Elias, sinabi niya na ang alak na ito ay sira. Dahil sa kanyang karanasan, nakaramdam si Direktor Perez ng pagka-offend at nagsimula siyang magalit. Nakita ito ni Elias at agad na hinayla si Hart sa labas upang pagalitan siya, ngunit nanindigan si Hart sa kanyang opinyon at hinamon si Elias na magpusta. Kung matalo siya, aalis siya mula roon, kaya't pumayag si Elias at bumalik kay Direktor Perez. Tiyak din si Direktor Perez na wala siyang pagkakamali, at ang alak na ito ay walang amoy ng bulok na kahoy, kaya't nagpa siya silang magpusta. Talagang nag-aalala ang manager na sa ginawa ni Elias ay tila hindi siya nagtitiwala kay Hart, ngunit hindi iyon ang intensyon ni Elias, dahil sinuri na niya ito bago pa man ito umabot sa customer. Gayunpaman, nagpa siya silang mag-anyaya ng 3 eksperto upang tikman ang alak. Natatakot ang tiyahin na magkamali si Hart, kaya't hinayla niya ito sa isang tabi at nagreklamo na ang ginagawa ni Hart ay nagdudulot lamang ng problema para sa kanya. Subalit, iginiit ni Hart na talagang may problema sa alak. Mabilis na nagbigay ng sagot ang mga eksperto. Bagamat walang amoy ng bulok na kahoy ang alak, mayroong senyales ng bakterya na na-expose sa init, at may mga dumi sa takip ng alak, na nagpapakita na sa proseso ng transportasyon o imbakan ay may nangyaring problema na nagdulot ng pag-evaporate ng alak. Ang resulta ay nagpapakita na kahit hindi nag-amoy ng bulok na kahoy, hindi ito perpekto, kaya't ni Direktor Perez ni Elias ay walang tama. Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Direktor Perez kay Hart, at tinanong kung ano ang pangalan niya at kung gaano nakatagal siyang nag-audit ng alak. Sagot ni Elias para kay Hart na siya ay isang simpleng waiter, na nagdulot ng pagkadismaya kay Direktor Perez, ngunit sinabi pa rin niyang aalalahanan niya ang pangalan nito. Pagkatapos, umalis na siya kasama ang iba. Nakita ng manager ang likas na talento ni Hart at natakot na maapektuhan ang kanyang posisyon, kaya't nagalit siya at tinanong kung siya ba ay nais makipagtagisan sa kanya. Sa puntong iyon, sumulpot si Elias upang putulin ang kanilang usapan at humiling sa manager na umiwas. Ayon sa kanilang pastahan, hindi naman ganap na nagkamali si Hart, kaya't hindi siya matanggal, at higit pa,
Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang humiling ng dagdag na sahod at bawasan ang panahon ng kanyang probationary sa kalahating buwan. Nang pumayag ang may-ari, masaya siyang tumakbo palabas at natanggap ang tawag mula sa kanyang lolo, na nais siyang anyayahan na makasama siya sa Tamthao, ngunit tinanggihan niya ito sa isang dahilan. Nang marinig ito ni Elias, nagtanong siya kay Hart kung bakit nais niyang manatili dito. Sinabi niya na mayroon siyang espesyal na dahilan at hanggang sa araw na iyon ay tiyak na magtatrabaho siya ng mabuti. Sa gabi, sa pagbuo ng kabuuang kita sa buong araw, nakapaglingkod lamang sila ng 4 na mesa, at wala pang alak na kailangan ng mga customer, kaya't nag-aalala ang manager at ang head chef. Tinanong niya si Elias kung ano ang balak niyang gawin, at naniniwala pa rin si Elias na kaya niyang ayusin ito, kaya't pinayagan ang lahat na umuwi ng maaga. Si Hart ay nanatili upang maglinis. Nang matapos na siyang magsara, dumating ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit huli na ito at hindi na siya nakatikim ng alak mula sa restaurant, kaya't nagpa siya silang lumabas. Nang bumalik si Hart, siya ay labis na nalasing at hindi na alam ang kanyang paligid, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nadapa siya sa eroplano ni Elias nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan, nagising si Elias na nakita ang mga gamit na nakakalat sa sahig, at si Hart ay nakahiga sa sofa, na nagdulot sa kanya ng pagkainis. Lumapit siya upang gisingin siya at magreklamo, ngunit bigla niyang napansin na ang larawan at ang eroplano ay pareho ng basag. Hindi na nakatiis si Elias at nagalit. Pinalaya si Hart at nagbabala na huwag niyang galawin ang kanyang mga gamit. Sa kumpanya, unti-unting nawawalan ng pasensya ang mga shareholders, hindi na makapaghintay na bumalik si Elias upang pamahalaan ang kumpanya, at nagmungkahi ang chairman na mag-isip ng ibang solusyon, o ilalagay nila si Rafael sa posisyong ito. Narinig ni Elias ang mga usapan mula sa labas, ngunit iba ang chairman, at inutusan si Rafael na dalhin si Elias pabalik sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, may isang tao na nais na kunin si Elias para sa kanyang kumpanya, na may napakataas na alok. Sa harap ng alok na iyon, tumanggi pa rin siya, na nagdulot ng labis na pagkagulat sa tao. Gayunpaman, ang taong ito ay ipinadala ni Direktor Perez upang subukan ang determinasyon ni Elias. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao at ipinakita ang kanyang kagustuhan na magbigay ng alak kay Elias, ngunit kailangan niyang tumulong na maubos ang kanilang stock. Agad niyang dinala ito at tinipon ang lahat upang tikman ang alak, at sa totoo lang, hindi ito kasing ganda ng inaasahan, ngunit ito ang alak na kailangan nilang ibenta. Pinatibay ni Elias ang lahat na dapat nilang ipakita ito sa mga customer. Kung ang alak ay hindi masarap, maaari nilang gamitin ang mga pagkain upang mapalitan ito. Kaya't mabilis na bumalik ang sigla ng lahat sa kanilang trabaho. Nang makita ang unang customer na pumasok, natuwa si Hart dahil iyon ay si Rafael. Gayunpaman, hindi siya pumunta upang kumain, kundi upang hanapin ang may-ari at hikayatin si Elias na bumalik sa kumpanya, ngunit palagi siyang tinatanggihan, kaya't umuwi siyang walang dala. Ngunit biglang nakipag-usap si Hart at nalaman na nais ng chairman na ibalik si Elias sa kumpanya. Kung totoo ito, hahanapan niya ng paraan upang matulungan siyang maibalik ang kanilang bar. Samantala, may isang magkasintahan na pumasok sa restaurant, ngunit hindi nila maihain ang alak na kanilang hinihiling. Nagalit ang dalawa at nagpa siya ng umalis. Ngunit lumabas si Elias at sinabi sa kanila na subukan ang kanilang mga pagkain na kasama ng kanyang alak, at kung hindi sila nasiyahan, hindi sila sisingilin. Pagkatapos, ang manager ay nagdala ng alak upang tikman ng head chef upang malaman kung anong pagkain ang bagay dito. Nang mailabas ang pagkain, labis na nasiyahan ang dalawa at maraming papuri ang ibinigay sa restaurant. Sa gabi, nakita ni Elias si Hart na nagmamasid malapit sa wine cellar, kaya't agad siyang nagpunta at nagbabala sa kanya na huwag nang lumapit dito, na nagdulot sa kanya ng labis na inis, na parang siya ay naiiwan. Pagkatapos, nagdala si Elias ng regalo para sa chairman, umaasang hindi na siya muling istorbohin. Nang araw na iyon,
may isang espesyal na bisita na dumating sa restaurant, ang dating asawa ni Tia Melissa. Ngunit, ngayon ay umunlad dahil sa pagkapanalo sa loto, kaya't dinala niya ang kanyang kasintahan dito. Nang makita siya ni Tia Melissa, hindi na siya nakatiis at nais na paalisin ang lalaki, na nagdulot ng ingay. Dahil sa reputasyon ng restaurant, si Elias ay lumapit at pinagsabihan siya, na nagdulot kay Hart ng pakiramdam na wala siyang pagkatao. Tumakbo siya sa banyo upang maghilamos, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakita ang larawan ng bote ng Cho Margo sa isang magazine, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkakakilala. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung iyon ang bote ng alak na nawala kay Elias, at agad na kinuha ang magazine at tumakbo sa silid upang ikumpara ito sa bote ng alak na hawak niya, at talagang magkapareho ito. Nabigla si Hart sa labis na hindi makapaniwala, paano siya nagkaroon ng bote ng alak na hinahanap ni Elias. Nang lumabas siya, nanginginig siya habang naglalakad, at habang tinitingnan niya si Elias, lalo niyang napansin na siya ang taong nakilala niya sa Paris, talagang siya nga. Agad siyang tumakbo sa silid at naghanap ng lugar upang itago ang bote ng alak, na determinado na hindi hayaan na makita ito ng sinuman. Sa labas, may isang customer na nagreklamo tungkol sa pagkain at umalis na may pagkadismaya. Agad na tinanong ng manager ang waiter kung ano ang nangyari, at sinabi nito na dahil kay Hart na nataman siya habang nagdadala ng mga bagay, kaya nagalit ang customer. Sa buong araw, nagdulot si Hart ng maraming problema, kaya't hindi na nakatiis si Elias at nagdesisyon na tanggalin si Hart sa trabaho. Ang layunin ko ay maibalik ang restaurant na ito, at para magawa iyon, kailangan kong tanggalin ang mga walang silbi katulad mo, sabi ni Elias. Si Hart ay taos-pusong humingi ng tawad at nangako na hindi na ito mauulit. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa bote ng alak na nakatago sa teddy bear, siya ay naging balisa, kaya't agad siyang nagpasya na itapon ito. Ngunit bago pa siya makalabas, tinawag siya ng manager. Matigas ang kanyang desisyon at nagmadali siyang lumabas, kung saan nakatagpo siya kay Rafael at humingi ng tulong na ayusin ang teddy bear na iyon, at sa ibang pagkakataon ay ipapaliwanag niya. Dumating si Rafael sa opisina upang bisitahin si Elias at ibinulgar na ang kanyang girlfriend ay matagal nang bumalik sa kanilang bansa, ngunit wala itong kaalaman tungkol dito at hindi makontak ang babae, kaya't nagmadali siyang umalis. Naiwan ang manager na sinamantala ang pagkakataon upang utusan si Hart na linisin ang banyo. Habang nagtatrabaho si Hart, nagrereklamo siya, at narinig ang boses ng kanyang matalik na kaibigan mula sa loob. Nag-usap sila tungkol sa manager at nahuli sila ng babae, kaya't agad na umalis si Hart upang makaiwas at iniwan ang kanyang kaibigan na nag-iisa. Si Lu Ningneng, sa kabilang dako, ay umiinom ng alak at naaalala ang mga alaala kasama ang kanyang kasintahan. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagluha, bigla na lamang siyang nakita ni Elias. Hindi siya nagalit kay Lu Ningneng dahil sa pagtatago ng kanyang pagbabalik, sa halip, pinilit niyang pasayahin ito at inimbitahan ang kanyang kasintahan na bisitahin ang kanyang restaurant. Sa simula, laging malamig si Lu Ningneng at pinapalayas siya, ngunit sa huli, nahulog pa rin siya sa katapatan ni Elias. Sa restaurant, si Tia Melissa ay patuloy na umiinom ng alak dahil sa pang-aabuso ng kanyang asawa, natatakot na ang kanyang mga anak ay sundan ang kanilang ama. Nang makita ni Hart na labis na namimiss ni Tia ang mga bata, hindi na siya nakatiis at humiling kay Rafael na samahan ang lahat pauwi. Nang dumating sila, natuwa si Tia at pumasok sa loob. Pareho nilang natapos ang kanilang tungkulin, kaya't dumaan sila sa isang bar. Nagsimula si Hart na magreklamo tungkol sa kanyang boss na isang mahigpit at malamig na tao, ngunit sinabi ni Rafael na hindi ganon si Elias, kailangan lamang ng mas mahabang panahon upang makilala siya. Tungkol sa bote ng alak, humiling si Hart kay Rafael na itapon ito. Alam niyang ito ang nawalang alak ni Elias, kaya't ibinalik niya ito kay Hart, na nagdulot sa kanya ng pagkalito kung paano ito dapat hawakan, lalong-lalo na nang makita niya si Elias na kasama ang kanyang girlfriend sa loob. Nang mga panahong iyon,
Nagulat siya nang malaman na pumanaw na ang kanyang tiyuhin. Noong gabi, napanaginip ni Hart na nahuli siya ni Elias na siya ang nag-iingat ng bote ng alak, na nagalit ito sa kanya. Nang magising siya, nagmadali siyang pumasok sa opisina ni Elias upang maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa bote ng alak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Elias at napilitan siyang magtago, ngunit hindi siya nakaligtas sa mata ni Elias. Nagpaliwanag si Hart na narito lamang siya upang maglinis, ngunit pinatanggal siya ni Elias. Bagamat hindi siya nasisiyahan kay Hart, ang kanyang dating boss ay mataas ang pagtingin sa kanya at sinabing dapat siyang sanayin ni Elias ng mabuti. Sa puntong iyon, biglang may grupo ng tao na dumating sa bahay ni Tia, at kinuha ang mga bata sa harap ng kanyang sigaw. Samantalang, oras na ng trabaho at hindi pa rin dumadating si Tia, kaya't nagtanong si Elias. Nag-alala si Hart at sinubukan niyang kontakin si Tia ngunit walang tugon. Di nagtagal, ang kanyang tiyuhin ay pinilit siyang dalhin sa restaurant, at hindi tumitigil si Tia sa pag-iyak. Dahil dito, labis na nababahala si Elias, ngunit dahil sa pagdating ng kanyang girlfriend at Rafael, pansamantala niyang pinabayaan. Gayunpaman, dahil sa pag-alis ng mga bata kasama ang kanilang ama, nagdulot ito ng kalungkutan kay Tia at hindi siya nakapag-concentrate sa trabaho. Nagsalita ang head chef at tinukso si Tia na dahil sa kakulangan niya ng kakayahan, kaya siya nagkaganoon, na nagpasiklab ng galit sa kanya at inihagis ang lahat ng kanyang gamit sa chef, na nagdulot ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Agad na iniulat ng mga empleyado ang sitwasyon kay Elias. Agad siyang tumakbo sa kusina, at nagalit ang head chef na nagsabing hindi na siya makatiis ng isang buwan pa, at humiling na tanggalin si Tia Melissa. Narinig ito ni Hart at labis na nagalit, dahil hindi ito ayon sa kanilang kasunduan. Ayaw ni Tia na magdusa sa kahihiyan sa lugar na ito at nais na umalis kasama si Hart, ngunit matigas si Hart na nanatili at determinado na makilala ang kanyang talento ni Elias. Noong araw na iyon, ang grupo ni Hart ay tila na-isolate, dahil lahat ng tao sa kanila ay may kaalaman tungkol sa alak, maliban sa kanya na walang alam. Gayunpaman, may isang mabait na kasamahan na nagbigay kay Hart ng isang libro at pinasigla siyang magpatuloy. Sa kanyang bagong lakas, nagsimula siyang mag-aral tungkol sa alak, at nang subukan niyang uminom ng ilan, nahuli siya ni Elias, na nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Ang mga tauhan ng head chef ay tahimik na kumakain at tinawag silang mga parasite, at kung sila ay mayroong dignidad, hindi na sila dapat nagtatrabaho dito. Ngunit sa kanyang determinasyon na maibalik ang bar ng kanyang lolo, hindi na siya nagmamalasakit sa mga opinyon ng iba, at humiling kay Elias na turuan siya kung paano makilala ang alak. Kahit ayaw ni Elias, nagpatuloy si Hart sa kanyang pagmamakaawa hanggang sa sinabi niyang kailangan lamang iikot ang bote upang malaman ito. Pagkatapos, tinanggal niya ang lahat ng label sa mga bote upang matutunan ang pagkakaiba. Sumunod, pumunta siya sa wine cellar upang mag-aral, ngunit hindi siya nakapasok. Nang lumabas si Hart, nakita siya ni Elias. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking insidente nang masira ang temperature control machine na ginagamit para sa pag-iimbak ng alak. Agad na naisip ni Elias na si Hart ang may kagagawa nito, dahil nakita niya siyang nandito noong nakaraang gabi, kaya't nagalit siya at tinanong si Hart. Sa simula, ipinaliwanag ni Hart na hindi siya ang may kasalanan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Elias at opisyal siyang tinanggal sa trabaho. Dahil sa labis na galit, sinabi ni Hart, "Oo, ako ang may kasalanan. Dahil galit ako sa wine cellar na iyon, tulad ng galit mo sa akin. Palagi mo akong nilalayuan. Ngayon, nagsisisi ako na hindi ko ito sinunog." Pagkatapos sabihin ito, nagdesisyon siyang umalis. Sinubukan ni Tia na habulin siya upang pigilin siyang umalis, ngunit sa puntong ito, wala nang magagawa. Pagkatapos, may isang tao na pinaghihinalaan si Elias at tinanong ang kanyang kakilala kung kasama siya noong nakaraang gabi, ngunit sinabi sa kanya na umalis ang taong iyon upang uminom kasama ang mga katrabaho at hindi na umuwi. Samantalang,
Isang artikulo ang lumabas na pamuna sa restaurant ni Elias, sinasabing mawawalan siya nito tulad ng nangyari sa Chow Margo, at tinutokso ang pagkaing hindi maganda dito. Agad na naisip ng manager ang matandang lalaki mula sa araw na iyon. Ang restaurant ay hindi pa nagbubukas ng matagal ay nakatanggap na ng labis na kritisismo, na maaaring magdulot ng pagkabangkarote, kaya't nag-alala si Elias na hanapin ang kritikong iyon at humiling na muling bumalik sa restaurant upang tikman ang mga pagkain at magbigay ng bagong pagsusuri. Ngunit sinabi ng lalaki na labis siyang nadismaya kay Elias, hindi na siya ang bituin sa mundo ng alak na dati niyang kilala. Dahil sa mga pangyayari, bumalik si Elias na pagod, at lahat ng mga customer na nagpareserba ay nagkansela. May nag-alok mula sa real estate na ibenta ang lugar na ito dahil ito ay nasa isang mahalagang lokasyon, ngunit ayaw pa ring ibenta ni Elias ang lugar na iniwan ng kanyang tiyuhin. Nang basahin ng head chef ang artikulo na pamuna sa kanyang pagluluto, siya ay nalumbay, at ang sitwasyon sa restaurant ay naging mas malungkot kaysa dati. Dahil dito, umupo si Tia Melissa na nagrereklamo kay Tio Kang. Nang makita ang mga mensahe mula sa mga anak, siya ay labis na natuwa, akala niya'y nakalimutan na siya ng mga ito, ngunit hindi naman pala. Nang malaman ni Rafael na nag-resign si Hart, agad siyang pumunta upang makipagkita sa kanyang kaibigan, dahil sigurado siyang hindi ito dahil sa kanya. Ngunit nang banggitin ang pangalan ni Hart, agad siyang pinatalsik ni Elias at hindi siya makontak. Kaya't sinubukan niyang hanapin ang matalik na kaibigan ni Hart upang tanungin kung saan siya maaaring pumunta. Sinabi ni Luning nang na kung hindi siya pupunta sa Tamthao upang hanapin ang kanyang lolo, malamang na nagmamasid lang siya sa mga bituin. Nang dumating si Elias sa bar na kanilang pinuntahan, natagpuan niyang andoon si Hart, na nagulat na natagpuan siya ni Elias. Sa puntong ito, talagang ayaw na ni Hart na bumalik sa lasap. Hindi naman pinilit ni Rafael si Hart, sa halip ay nangako siyang gagawin ang anumang bagay upang matulungan siya, kaya't mabait siyang nagmaneho patungo sa Tamthao. Nang magising si Hart, hindi niya alam kung nasaan siya, at dinala siya ni Rafael sa kanyang lolo, na nagbigay pa sa kanya ng 2 prutas na higa upang dalhin. Ngayon, dumating si Elias upang humiling kay Director Perez na imbitahan ang kritikong iyon na muling bumisita sa kanyang restaurant. Hindi naman ayaw ni Perez na tumulong, ngunit napakahirap talagang makuha ang taong iyon. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Manager Han na may dalang dokumento at nagtanong kay Elias tungkol sa wine cellar. Ang balita tungkol sa nasirang wine cellar ay hindi pa kumakalat, ngunit alam na alam ito ni Han, na nagbigay kay Elias ng ideya na siya ang may kagagawan sa pagkasira ng temperature control machine. Ngayon, ang katotohanan ay lumabas na, at si Hart ay ganap na naakusahan. Gayunpaman, sa harap ng lahat, hindi na ito binanggit ni Elias at pinasigla ang lahat na huwag panghinaan ng loob dahil sa isang artikulo. Pagkatapos, inayos niya ang mga empleyado at sinabi sa head chef na dapat siyang maging responsable sa kanyang mga tauhan, kung sila ay nagkamali, siya ang mananagot. Wala nang ibang paraan kundi ang sanayin ang mga ito. Sinabi ng head chef na ang sous chef ang tutulong, dahil ayaw niya sanang lumabas sa harap. Si Hart ay nasa Tamthao kasama ang kanyang lolo na nag-iimbento ng alak mula sa mga higa. Gayunpaman, ayaw ng kanyang lolo na talikuran niya ang kanyang kaalaman sa alak, kaya't pinayuhan siya na bumalik sa restaurant at ipakita kay Elias ang kanyang kakayahan sa halip na sumuko. Si Director Perez, dahil sa pagkakamali ng kanyang mga tauhan kay Elias, ay nahihiya at nangako na tutulungan siyang makipag-usap sa kritikong iyon. Binanggit din niya si Hart, dahil hindi siya nakita sa restaurant. Narinig ng mga katrabaho ang kanilang pag-uusap at nalaman na siya ay naakusahan, kaya't sinabi ito sa lahat. Nang dumaan si Elias sa harap ng silid ni Hart, naalala niya siya at nakaramdam ng pagsisisi. Noong gabing iyon, natuklasan ni Elias na umuwi si Hart sa pamamagitan ng kamera. Umuwi siya upang ayusin ang kanyang mga gamit, at nang marinig ang mensahe mula kay Tia, nalaman niyang sino ang tunay na may kagagawan sa pagkasira.
kaya't agad siyang tumakbo upang hanapin si Elias at makipag-usap. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Elias na nakatayo sa labas ng pinto, na hindi makatingin sa kanya dahil sa kahihiyan, at inihagis ang magazine sa kanya. Nang oras na iyon, nabasa ni Hart ang artikulo na pamuna sa restaurant, ngunit wala pa rin siyang balak na bumalik maliban na lamang kung si Elias ang unang magsalita. Sa wakas, nagpa siya si Elias na magsalita upang payagan siyang bumalik sa trabaho. Kinabukasan, nang makita siya ng lahat sa restaurant, labis silang natuwa. Sa panig ni Luningneng, pinili niyang bumalik upang ipakita na hindi na siya susunod sa mga utos ng chairman, at maghahanap siya ng paraan upang makuha ang nararapat sa kanya, na nagdulot ng hindi pagkakasundo at babala mula sa chairman. Samantalang, sina Elias at ang kanyang mga tauhan ay nag-uusap tungkol sa pagdaraos ng isang party kung saan ang mga customer ay maaaring magdala ng kanilang sariling alak at magbabayad lamang para sa pagkain. Gagawin nila ang lahat upang hindi makalimutan ang restaurant. Kasabay nito, si Director Perez ay direktang nakipag-usap sa kritikong iyon upang bigyan si Elias ng isa pang pagkakataon. Sa simula, wala siyang interes. Ngunit nang marinig na ang granddaughter ng sikat na wine expert ay nagtatrabaho doon, nais niyang bumalik muli. Agad na ipinaalam ng director kay Elias upang maghanda, at darating sila sa restaurant sa loob ng 1 oras. Agad na sinabi ng manager sa head chef upang simulan ang trabaho. Si Elias naman ay nahirapan at hindi makauwi dahil sa traffic. Sa panahong iyon, dumating na ang 2 customer, at ang manager ang humawak sa kanila bilang kapalit ni Elias. Nang umupo sila sa mesa, tinukoy nila si Hart bilang kanilang waiter. Nang marinig ito, lahat ay naguluhan, dahil si Hart ay walang kaalaman tungkol sa alak. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Elias upang kalmayan siya at sabihing sundin ang kanyang mga utos. Agad na nakabawi si Hart at lumabas upang makipagkita sa kritikong iyon. Inimbitahan siya ng mga ito na ipakita ang alak, at sa kabutihang palad, mayroon siyang kaalaman mula sa kanyang mga libro, kaya't matagumpay siyang nakapasa. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano buksan ang bote ng alak, kaya't nag-isip siyang sumuko. Sinubukan ni Elias sa telepono na magbigay ng mga tagubilin habang siya ay nagmamadali pauwi. Kinuha ni Hart ang bote ng puting alak at sinunod ang mga sinabi ni Elias sa kanyang earphone. Bagamat kinakabahan, nagawa niyang maayos ang lahat at matagumpay na nakapasok sa kusina. Susunod ay ang appetizer na inihain kasama ang puting alak. Tinanong ng kritikong iyon si Hart kung bakit niya ito inirerekomenda sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagkalito at kailangan niyang humingi ng tulong kay Elias, ngunit sa kasamaang palad, naubos na ang baterya ng kanyang telepono. Naging balisa si Hart, at hindi siya makapagbigay ng sagot, kaya't tumayo ang kritikong iyon at tila gustong umalis. Napilitan siyang sabihin ang katotohanan upang mapanatili ang kanyang atensyon, na siya ay talagang walang kaalaman tungkol sa pulang alak, at ito ay dahil sa utos ni Elias na kailangan niyang ipakita ito, at tiyak na may dahilan si Elias. Tinanong siya ng kritikong iyon kung ano ang dahilan, at sa pagkakataong iyon, dumating si Elias. Ito ay dahil sa paghihintay sa isang asawa na hindi na makabalik, kaya nagkaroon siya ng bias sa bote ng alak na ito, ngunit bilang isang kritikong alak, hindi dapat magkaroon ng personal na bias. Kaya't nagdesisyon si Elias na buksan ang bote at ibuhos ito para sa kanya. Uminom ng 1 baso ang kritiko at ikinwento na noong anibersaryo ng kanilang kasal, tinawag niya ang bote ng alak na ito at naghintay ng matagal, ngunit hindi dumating ang kanyang asawa. Pagkatapos, nakarinig siya ng balita na nagkaroon ng aksidente ang kanyang asawa at hindi na ito nakaligtas. Natatakot siyang muling tikman ito dahil maaalala ang sakit na iyon, ngunit ngayon ang nakikita niya ay ang ngiti ng kanyang asawa. Sa wakas, umupo na ang kritiko at kalmadong tinikman ang mga pagkain ng restaurant. Samantala, si Hart ay nagmadaling bumaba upang imungkahi sa head chef na palitan ang panghimagas ng Hovin, isang uri ng cake na may lasa ng tagsibol. Siyempre,
Hindi ito pumayag dahil hindi ito ang kanyang specialty. Ngunit nagsalita si Elias na kung sakaling may mangyaring masama, siya ang mananagot. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Tia Melissa na ipakita ang kanyang kakayahan sa paggawa ng cake, at nang dalhin ito, umaasa si Hart na mararamdaman nila ang diwa ng tagsibol sa pamamagitan ng cake na ito. Sa katunayan, ito ay nagustuhan ni Ginoong Han, na nagdala sa kanya ng mga alaala ng nakaraan sa ambience ng restaurant. Isang ngiti mula sa kanya ay sapat na upang magbigay ng ginhawa sa lahat. Ang pagkakataong ito ay itinuturing na tagumpay ni Hart. Naglalakad-lakad si Hart sa opisina ni Elias ngunit wala siyang narinig na papuri, kaya't nagpa siya siyang humingi ng tulong sa kanya na turuan siya tungkol sa alak ng may taos-pusong pagnanais. Sa araw-araw, bukod sa pagwawalis ng mga baso at paglilinis, sisikapin niyang mag-aral ng mabuti, at walang dahilan si Elias upang tumanggi. Kaya't siya ay masigasig na nagtatrabaho upang simulan ang pag-aaral mula bukas, nang biglang dumating si Rafael, na masiglang tumulong kay Hart na maglinis ng sahig. Sa daan pauwi, nakita niyang umuubo si Hart at wala pang laman ang tiyan, kaya't inanyayahan ni Rafael si Hart na pumunta sa kanyang bahay, kung saan mayroon ding gamot para sa kanya. Kasabay nito, pumunta si Elias sa bahay ng kanyang girlfriend, at nagpa siya na manatili roon ng mas matagal upang hindi na sila mapaghiwalay. Nagyakapan ang dalawa, habang ang chairman ay nagmamasid sa kanila mula sa ibaba. Dito, nagluto si Rafael ng alak at nagdagdag ng ilang hiwa ng kahel, pagkatapos ay ibinigay ito kay Hart at sinabing ang herbal wine na ito ay makakatulong sa pag-alis ng sipon. Matapos uminom, hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Elias upang hanapin si Hart, ngunit pinatay ito ni Rafael. Nakita naman ni Elias sa camera na naglalaro silang dalawa, na tila napakalapit nila sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Hart ng biglaan, at nang makita ang oras ay nagmadali siyang umalis nang hindi kumakain ng almusal. Pagdating sa restaurant, agad siyang nagmadali upang linisin bago dumating si Elias para sa pagsusuri. Pumayag siyang turuan siya, at una, kailangan ni Hart na matutunan ang mga pangalan ng iba't ibang alak at kung paano ipahayag ang mga ito sa mga customer sa loob ng 1 linggo, at ibinigay pa sa kanya ang password ng wine cellar. Naging masaya si Hart at nagmadali siyang pumasok doon, ngunit labis siyang nabigla. Nang makita siya ng manager dito, nagtanong ito kung sino ang pumayag sa kanya, at nang marinig na ito ay mula sa boss, agad siyang pumunta kay Elias upang magpatunay at naatasan siyang i-guide si Hart. Pagkatapos, nagpatuloy ang kanilang talakayan para sa nalalapit na party, dahil malapit na ang Pasko, kaya't kailangan nilang ayusin ang ambience para sa mga magkasintahan. Nang maisip ito, naisip ni Elias na ang kanyang girlfriend ay akmang-akma, kaya't kasama siya ay namili sila ng mga dekorasyon at pinag-usapan kung paano ito gagawin. Nagkasama silang bumalik upang mag-decorate sa restaurant, masaya at nagtatawanan, na nagdulot ng pagtingin ng manager at ni Hart sa kanila. Habang nag-uusap kay Luningnang, nabanggit niyang siya ang dating may-ari ng lugar na ito, na nagbigay kay Luningnang ng kaalaman na sila ni Elias ay nakatira sa iisang bahay, na nagdulot ng kaunting pagkabigla sa kanya. Ang lahat ay nagpatuloy hanggang sa oras ng pagdating ng mga customer. Ang mga dating customer ay hindi lamang bumalik, kundi nagdala pa ng kanilang mga kaibigan. Ang pagdami ng tao sa restaurant ay nagdulot ng saya sa lahat. Sa oras ng pagsasara, si Hart ang natirang naglilinis, at pagkatapos ay sinikap niyang matutunan ang pagkakaiba ng bawat uri ng alak. Kinabukasan, sinabi ni Elias sa manager na kailangan nilang kumuha ng karagdagang tauhan sa loob ng ilang araw. Narinig ito ni Hart at agad na iminungkahi ang kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, dumating si Luningnang at ipinakilala ang sarili sa manager. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Hart at ito ay si Director Perez. Hindi lamang siya nagtatanong tungkol sa kanyang pag-aaral, kundi nais ding imbitahan si Elias na bumalik sa kumpanya. Inisip ni Hart na pagkatapos mawala ang Cho Margo, labis na galit si Perez kay Elias,
ngunit sa katunayan, nais lamang niyang bigyan siya ng aral. Kasabay nito, pumunta siya sa kumpanyang iyon upang kumuha ng mga sangkap, upang matulungan si Hart na matutunan kung paano amuyin ang mga aroma. Paglabas mula sa opisina, nakita niyang lumabas si Hart kasama si Director Perez. Wala namang ginawang masama si Hart ngunit siya ay nag-alala, kaya't nagmadali siyang sumunod upang ipaliwanag, at nakita pa niyang may hawak na bagay si Elias, na nagtanong siya tungkol dito ngunit agad na lumihis si Elias sa usapan. Pagdating sa wine cellar, natuklasan niyang ang mga ito ay sinadya niyang dalhin para sa kanya, na labis na nagpasaya sa kanya, at sa pamamagitan ng kamera ay gumawa siya ng puso upang magpasalamat. Pagkatapos ay nag-aral siya ng masigasig tungkol sa pagkakaiba ng alak at maingat na nag-record sa